Huwag mo nang isipin yon, Marisol. Isang pabigat lang siya sa buhay ko. Para lang siyang sirang kagamitan na nanginginig kapag inaatake ng sakit niya. Isang basahang hindi ko na kayang tiisin pang hawakan. Konting tiis na lang, itatapon ko rin siya. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng malaking haligi ng mamahaling department store na yon. Ang boses na yon, ang malamig at walang pusong boses na yon ay pagmamay-ari ng asawa ko. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Caspian, ang aking Caspian. Nanginginig ang mga daliri ko habang yakap-yakap ang isang maliit na supot. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relos na matagal ko nang pinapangarap na ibigay sa kanya para sa aming ikapitong anibersaryo. Para mabili iyon, 3 buwan akong hindi bumili ng aking mga gamot para sa epilepsy. 3 buwan akong nagtiis sa hapdi ng sikmura at pagtitipid, nagdrawing ng mga disenyo ng Inabel hanggang sa lumabo ang aking paningin para lang makita siyang nakangiti. Akala ko, ang mga marka ng pagod sa aking muka ay mga medalya ng aking pagmamahal. Ngunit sa pandinig niya, ang aking sakripisyo ay amoy basura. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa paligid ko. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking puso. Malalim at mapait. Nakita ko silang maglakad palayo. Ang kamay ni Caspian ay nakapulupot sa baywang ni Marisol. Ang babaeng mas bata, mas makinis, at walang sumpa ng sakit na katulad ko. Ang bawat hakbang nila ay tila pagdurog sa 7 taon naming pagsasama. Biglang bumigat ang aking talukap. Naramdaman ko ang pamilyar na kaba sa aking dibdib, ang tila kuryenteng gumagapang mula sa aking batok patungo sa aking mga kamay. Alam ko ang pakiramdam na ito. Ang aura, ang babala, bago ang kadiliman. Sinubukan kong humawak sa haligi, ngunit ang aking mga tuhod ay parang naging tubig. Dahan-dahang nadulas ang supot mula sa aking mga daliri. Ang kristal ng relos sa loob ay bumasag sa katahimikan ng aking mundo nang tumama ito sa matigas at malamig na sahig. Kasabay nito ang pagbagsak ng aking katawan. Naramdaman ko ang marahas na pag-atake ng aking sakit. Ang aking mga kalamnan ay nagpumiglas, ang aking paningin ay nagsimulang mag-iba, at ang tanging nakikita ko na lang ay ang kisame ng mall na tila umiikot sa isang malupit na sayaw. Sa gitna ng aking panginginig, sa gitna ng kahihiyang unti-unting bumabalot sa akin, habang ang mga tao ay nagsisimulang magbulungan, nakita ko siya. Lumingon si Caspian. Sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat sa kanyang muka, ngunit mas matimbang ang pandidiri at takot na baka may makakilala sa kanya bilang asawa ng babaeng nanginginig sa sahig. Marco, tara na. Baka mapano ang baby natin. Narinig kong sigaw ni Marisol habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi gumalaw si Caspian para tulungan ako. Sa halip mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Marisol. Isang huling sulyap ng pagkasuklam ang ibinigay niya sa akin bago siya tuluyang tumalikod at humakbang palayo. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng madla, tila isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Sa bawat pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. 7 taon kong hinabi ang bawat hibla ng aking buhay para lamang sa kanya ibinigay ko ang aking lakas, ang aking kalusugan, at ang aking dangal. Pero bakit sa dulo, sa gitna ng ulan ng aking pagdurusa, ako pa rin ang naiwang mag-isa at wasak? Ganito na lang ba ang halaga ng isang katulad ko? Isang gamit na kapag nasira ay wala nang puwang sa mundong ito? Nakalabas ako ng ospital nang walang kasama. Tanging ang amoy ng gamot at ang hapdi ng aking mga gasgas sa siko ang baon ko. Habang nakasakay sa tricycle pauwi, tila bawat lubak sa daan ay tumatama sa aking dibdib. Ang bawat sentimong ibinayad ko sa driver ay galing sa itinago kong pera sa loob ng aking unan. Pera na dapat sana
ay pambili ng aking maintenance. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong maramdaman, kundi ang pagnanais na makauwi at marinig mula kay Caspian na ang lahat ng nangyari sa mall ay isang masamang panaginip lamang. Pagpasok ko sa pinto ng aming bahay, hindi ang mainit na yakap ng asawa ang sumalubong sa akin. Ang bumungad ay ang amoy ng mamahaling insenso at ang malamig na tinig ni Doña Imelda. Nakaupo siya sa kanyang tila tronong silya, hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo. Ang bawat usal niya ng dasal ay tila lason na humahalo sa hangin. Nandito na pala ang babaeng walang silbi. Panimula niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Alam mo ba, Luz Viminda, na dahil sa panginginig mo sa harap ng maraming tao, ay umurong ang mga investor ni Caspian? Pinahiya mo ang pamilya namin. Isang sumpa ka talaga sa buhay ng anak ko. Lumapit ako at sinubukang abutin ang kanyang kamay para magmano. Isang tanda ng paggalang na kailanman ay hindi ko kinaligtaan sa loob ng 7 taon. Ngunit mabilis niyang binalibag ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan. Baka mahawa pa ako sa kamalasan mo. Ang isang baog na katulad mo ay wala nang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ni Caspian sa mga gamot na hindi naman gumagana. Nay, patawad po. Hindi ko naman po sinasadya ang nangyari. Pabulong kong sagot. Ang aking tinig ay tila maliliit na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Tumayo siya at lumakad patungo sa aking silid kung saan nakalagay ang aking lumang habihan. Iyon na lang ang tanging alaala ko mula sa aking ina sa Ilocos. Ang maruming kahoy na ito ang nagpapanatili ng kahirapan sa bahay na ito. Sigaw niya. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang mabigat na florera at malakas na ipinamalo sa aking habihan. Ang ingay ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila bawat hibla ng aking puso ay naputol kasabay ng mga sinulid na inabel na maingat kong hinabi ng ilang buwan. Ang aking mga disenyo, ang aking sining, ang aking tanging takas mula sa malupit na mundo. Lahat iyon ay naging mga piraso ng basura sa sahig. Pinanood ko ang pagkasira ng aking pagkatao habang ang aking biyenan ay patuloy na nagmumura at binubunot ang mga sinulid na tila mga ugat na binunot mula sa aking katawan. Hinto na po, Nay. Parang awa niyo na. Pagsusumamo ko, lumuluhod sa harap niya habang pinupulot ang mga sirang kahoy. Ngunit ang tanging tugon niya ay isang malakas na tawa na puno ng pangungutya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Caspian. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng pag-aalala sa nangyari sa akin sa mall. Lumapit siya sa amin, hindi para saway ng kanyang ina, kundi para tapusin ang sinimulan nito. Walang sabi-sabi, kumuha siya ng isang puting sobre mula sa kanyang bag at mabilis itong isinampal sa aking muka bago ito tuluyang nahulog sa tabi ng mga sirang sinulid ng aking habihan. Pirmahan mo yan, Luz. Malamig niyang utos. Tapos na tayo. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang isang babaeng bawat araw ay nagpapaalala sa akin ng kabiguan. Marisol is pregnant. Bibigyan niya ako ng anak na hindi mo kailanman maibibigay dahil sa iyong sumpa. Gusto kong makaalis ka na sa bahay na ito bago sumikat ang araw bukas. Tinitigan ko ang mga salitang nakasulat sa papel. Petition for annulment. Ang bawat titik ay tila mga anay na kumakain sa 7 taon ng aking katapatan. Tiningnan ko ang aking asawa, ang lalaking dinalhan ko ng tubig tuwing pagod siya, ang lalaking pinagsilbihan ko hanggang sa mamanhid ang aking mga kamay sa paghahabi. Sa kanyang mga mata, wala na akong makitang kahit anong kislap ng pagmamahal. Tanging ang pagnanais na mabura ako sa kanyang buhay, gaya ng pagbura ng isang pagkakamali sa papel. Dito na ba talaga magtatapos ang lahat? Sa ilalim ng mga paanan ng taong itinuring kong mundo, habang ang aking mga pangarap ay nakahandusay na kasing dumi ng alikabok?
Huwag mo nang isama ang mga basurang yan. Iwanan mo na ang lahat ng ibinigay ng pamilyang ito sa'yo. Mula sa mga damit mong galing sa pera ko, hanggang sa apelyidong hindi mo naman binigyan ng dangal. Ang boses ni Caspian ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa bumukas na pinto ng aming bahay. Hindi niya ako hinayaang kumuha man lang ng kahit anong proteksyon laban sa dilim. Sa isang marahas na tulak, naramdaman ko ang aking sarili na tumalsik palabas ng pintuan, direkta sa semento ng garahe na unti-unti nang binabasa ng paparating na bagyo. Narinig ko ang malakas na pagkakandado ng pinto. Sa loob ng 7 taon, ang bahay na yon ang naging mundo ko. Ako ang naglinis ng bawat sulok niyon. Ako ang nagluto ng bawat putahing inihain sa hapag. At ako ang nagpuno ng bawat silid ng amoy ng sariwang bulaklak at nilabhan na mga kurtina. Ngunit sa isang iglap, tila naging isang estranghero ako na ipinagtatabuyan ng sariling tahanan. Wala akong dala, kundi ang isang maliit na bayong na gawa sa pandan. Sa loob niyon ay ang iilang piraso ng mga makukulay na sinulid ng inabel na nailigtas ko mula sa pagkawasak ng aking biyenan. Habang ang langit ay nagsimulang maglabas ng galit, ang bawat patak ng ulan ay tila mga latigo na tumatama sa aking balat. Malamig, masakit, at tila gustong burahin ang aking pag-iral. Nagsimula akong maglakad ng walang tiyak na direksyon. Ang aking mga paa, na nakayapak lamang dahil sa pagmamadali nilang itapon ako, ay naramdaman ng bawat matalas na bato at ang putik na humahalo sa aking mga luha. Ang dilim ng gabi sa Ilocos ay tila isang malaking bibig na gustong lumamon sa akin. Naisip ko ang mga gabi nung nag-aaral pa si Caspian para sa kanyang board exam. Ako ang gising hanggang madaling araw, naghahabi para may pambili siya ng mga libro, habang ang aking mga kamay ay nanginginig na sa pagod, ngunit patuloy pa rin sa paghila ng sinulid. Ang mga kamay na yon na nagbuhat sa kanya patungo sa tagumpay ay siya ring mga kamay na ngayon ay nakayakap sa isang basang bayong, nanginginig sa lamig at gutom. Tila bumalik ang aking alaala sa aming kasal. Nangako siya sa harap ng dambana na aalagaan niya ako sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan. Pero bakit sa unang pagkakataon na naging mahirap ang lahat, siya ang unang bumitaw? Bakit sa tuwing kailangan ko ng kamay na hahawak sa akin, ang tanging nararamdaman ko ay ang marahas na pagtulak niya palayo? Habang lumalakas ang ulan, naramdaman ko muli ang pamilyar na bigat sa aking paghinga. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa lagnat at pagod. Napasandal ako sa pader ng isang gusali. Ang malamig na semento ay tila naging katuwang ko sa aking pag-iisa. Sa di kalayuan, nakita ko ang ilaw ng isang malaking karatula. Ang ospital kung saan ako dinala noong isang araw. Unti-unting bumigay ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa basang kalsada, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa aking likuran. Sa gitna ng aking panghihina, isinuksok ko ang aking muka sa loob ng bayong. Hininga ang amoy ng mga sinulid na inabel. Iyon na lang ang tanging natitira sa akin. Iyon na lang ang tong nag-iisang hibla na nag-uugnay sa aking dangal. Niyakap ko ang mga sinulid na yon ng buong higpit. Tila ba kapag binitawan ko ang mga ito, ay tuluyan na akong maglalaho sa dilim. Miss, naririnig mo ba ako? Isang malalim at mahinahong boses ang bumasag sa ingay ng ulan. Naramdaman ko ang isang malaki at mainit na kamay na pumatong sa aking balikat. Mula sa aking malabong paningin, nakita ko ang isang anino na may hawak na payong, pilit na hinaharangan ng ulan para hindi ako tuluyang mabasa. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang milagro sa gitna ng nagyayelong gabi. Inangat ko ng bahagya ang aking ulo. Sa ilalim ng liwanag ng isang poste, nakita ko ang mga mata ng lalaking tumulong sa akin sa mall. Siya ang doktor. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring isang malalim na lungkot
nang makita niya ang mga pasa sa aking braso at ang aking mga daliring puno ng kalyo. Nanginginig ang aking labi. Hindi ko alam kung paano magsisimulang magsalita. Sa isang huling pagkakataon, bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang nakatingin sa kanyang mga mata. Bakit ang isang estranghero ay may kakayahang magpakita ng malasakit habang ang taong pinag-alayan ko ng buhay ay may kakayahang pumatay sa aking kaluluwa? Bakit ang init ng kumot na ito ay parang isang kasalanan? Iyan ang unang pumasok sa isip ko, pagdilat ng aking mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay hindi na umiikot. Wala na ang marahas na panginginig ng aking mga kalamnan. At sa halip ay isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa akin. Sa loob ng 7 taon sa piling ni Caspian, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng tunay na pahinga. Ang bawat tulog ko noon ay laging may kasamang takot. Takot na baka humilik ako. Takot na baka sumpungin ako ng sakit. Takot na baka magising akong wala na sa tabi ko ang asawa ko. Ngunit dito, sa loob ng maliit na silid na ito, tila pinahintulutan akong huminga. Gising ka na pala, Luz Viminda. Isang tinig ang nanggaling sa gilid ng aking kama. Nakita ko si Dr. Rafael na nag-aayos ng aking dextrose. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pandidiri, kundi ng isang professional na malasakit na may kasamang kakaibang lambot. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na rito. Ang lagnat mo ay bumaba na at ang iyong mga gasgas ay ginamot na rin namin. Salamat po, Doc, pero wala po akong pambayad. Pabulong kong sagot habang pilit na bumabangon. Ang kahihiyan ay muling gumapang sa aking dibdib. Sanay na ako na laging tinitingnan bilang isang pasanin, isang utang na hindi mabayaran. Umiling siya ng dahan-dahan. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ay maayos ang lagay mo at tungkol sa iyong epilepsy. Hindi iyan sumpa, Luz. Ito ay isang kondisyon na kayang kontrolin sa tamang gamot at iwas sa stress. Hindi ka kailangang mahiya sa iyong sarili. Stress, isang maikling salita para sa 7 taon ng impyernong pinagdaanan ko. Sa tulong ni Rafael, nakahanap ako ng matutuluyan sa isang maliit na baryo sa Ilocos, sa lumang kubo ng aking yumaong tita. Malayo ito sa ingay ng Manila, malayo sa mapanghusgang tingin ni Doña Imelda. Dinala ko ang aking bayong ng mga sinulid, ang tanging kayamanan na hindi naagaw sa akin. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng kawayang dingding ng kubo, inilabas ko ang aking mga sinulid. Ang kulay asul, pula at dilaw ay tila mga hibla ng aking pangarap na pilit kong idinudugtong. Wala akong malaking habihan, kaya gumawa ako ng pansamantala gamit ang mga kawayan at kahoy na nakuha ko sa paligid. Nang hawakan ko ang unang hibla, naramdaman ko ang pagdaloy ng lakas sa aking mga daliri. Ang bawat hila, ang bawat pagpulot ng sinulid ay tila isang panalangin. Hindi na ako naghahabi para sa kasiyahan ng iba. Ngayon, naghahabi ako para mabuo ang sarili kong nawasak na kaluluwa. Ang tunog ng aking improvised na habihan ay tila isang matatag na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng bukid. Isang linggo ang lumipas, dinalaw ko ni Rafael para maghatid ng mga gamot. Nakita niya ang aking gawa, isang piraso ng inabel na may disenyong tila mga pakpak ng ibon. Napakaganda, Luz. May buhay ang bawat disenyo mo, wika niya habang hinahawakan ang tela. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay nabasag nang iabot niya sa akin ang isang lumang dyaryo na naiwan sa kanyang sasakyan. Doon, sa pahina ng sining at estilo, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Marisol, nakasuot siya ng isang mamahaling terno, at sa tabi niya ay si Caspian na nakangiti ng buong ningning. Ngunit hindi ang kanilang mga mukha ang bumasag sa aking puso, kundi ang disenyong ipinagmamalaki nila. Ang pattern ng inabel na suot ni Marisol, ang disenyong tinawag nilang ang bagong sibol,
ay ang mismong disenyong pilit kong tinapos bago ako palayasin. Iyon ang disenyong ninakaw nila mula sa aking mga kamay nang wasakin nila ang aking habihan. Ito ang pambato ng aming bagong fashion line. Sabi sa artikulo, isang orihinal na likha ni Marisol para sa paparating na Grand Weaving Competition. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang aking pawis, ang aking puyat, at ang aking sining ay ginamit nila para itayo ang kanilang bagong kaharian sa ibabaw ng aking pagkawasak. Habang ako ay nagtatago sa isang kubo at namamalimos ng pagkakataon, sila ay nagpapakasasa sa papuri gamit ang aking pagkatao. Napahigpit ang hawak ko sa aking gawang tela. Ang aking mga daliri ay muling nanginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang puot na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ganito na lang ba? Mananatili na lang ba akong isang anino habang ang mga magnanakaw ay nagsusuot ng aking korona? Paano ko lalabanan ng mga taong may ginto habang ang tanging sandata ko ay mga sinulid at karayom? Ang bawat hibla na hinabi ko ng may pagmamahal ay naging tali na ngayon na sumasakal sa aking dangal. Habang nakatitig ako sa larawan ni Marisol sa dyaryo, naramdaman ko ang hapdi ng aking mga daliri. Hinawakan ko ang aking mga palad, puno ng kalyo, magaspang, at may mga bakas ng sugat mula sa mabilis na paghila ng sinulid sa aking gawa-gawang habihan. Ang mga kamay na ito, ang lumikha ng sining na ngayon, ay ipinagmamalaki ng babaeng umagaw sa aking asawa. Ang bawat pattern na ninakaw niya ay may kwento ng aking pagtitiis. Bawat kulay ay may bahid ng aking mga pangarap na ngayon ay kinuha na ng iba. Sa loob ng marangyang opisina ni Caspian sa Manila, naisip ko ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango na pumapalibot sa kanila. Siguradong nakasandal si Marisol sa dibdib ni Caspian habang pinag-uusapan ang kanilang tagumpay gamit ang aking pawis. Ang kaibahang ito, sa pagitan ng aking mainit at maalikabok na kubo dito sa Ilocos at ng kanilang marangyang mundo, ay tila isang malaking sugat na ayaw maghilom. Ngunit sa kabila ng kanilang ningning, may mga aninong hindi nakikita ni Caspian. Isang gabi, habang tinutulungan ako ni Rafael na mag-ayos ng mga gamot, may iniabot siyang isang maliit na envelope. Luz, may kakilala ako sa Manila na nagtatrabaho sa kumpanya ng konstruksyon ni Antonio. Ang mahigpit na karibal ni Caspian, may mga usap-usapan tungkol sa iyong dating asawa at sa babaeng kasama niya. Binuksan ko ang envelope at nakita ang ilang mga litrato. Doon, sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, nakita ko si Marisol. Ngunit hindi si Caspian ang kasama niya. Ang lalaking kaharap niya, na may hawak sa kanyang kamay ng may malalim na kahulugan, ay walang iba kundi si Antonio. Hinala ng marami, si Marisol ay isang espiya. Mahinang sabi ni Rafael. Ginamit niya ang kahinaan ni Caspian sa magagandang babae para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga proyekto nito. At ang balitang buntis siya, marami ang nagdududa kung kay Caspian ba talaga ang batang iyon. Tila tumigil ang mundo ko. Ang sakit na naramdaman ko noon ay napalitan ng isang malamig na kilabot. Ang aking asawa, ang lalaking itinapon ako dahil sa pagnanais na magkaroon ng tunay na pamilya, ay kasalukuyang hinahabi ang sarili niyang kapahamakan sa kamay ng isang babaeng hindi niya kilala ang tunay na kulay. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Doc? Tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagkalito. Dahil ang hustisya ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Luz, ito ay tungkol sa katotohanan, sagot ni Rafael. Hahayaan mo ba silang gamitin ang pangalan mo at ang sining mo para sa kanilang maruming laro? Tumingin ako sa aking habihan. Isang maliit na hibla ng gintong sinulid ang nakakabit doon. Hinawakan ko yun. Nararamdaman ang tibay nito sa kabila ng pagiging manipis. Iyon ang aking golden moment
Ang pagtanto na kahit gaano ako kaliit ngayon, may kapangyarihan pa rin akong baguhin ang daloy ng kwento. Ang sining ko ay hindi lang tela. Ito ay ang aking kaluluwa at hindi ko papayagang mabulok ito sa kamay ng mga taksil. Ngunit habang tinitingnan ko ang larawan ni Marisol at Antonio, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung alam na ni Doña Imelda ang tungkol sa ugnayan ni Marisol kay Antonio, bakit tila mas pinapaboran pa rin niya ang babaeng ito kaysa sa akin? May mas malalim pa bang sikreto ang pamilya ni Caspian na hindi ko pa natutuklasan sa loob ng 7 taon? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa labas ng kubo, ang tunog ng mga kuliglig ay tila naging babala. Isang malaking bagyo ang paparating, hindi na sa anyo ng ulan, kundi sa anyo ng isang katotohanang kayang gumuho sa lahat ng itinayo ni Caspian. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot. Ngayon, manginig sila sa ganda ng aking gawa. Ibinulong ko ang mga salitang ito sa hangin habang pinapanood ko ang unti-unting pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok ng Ilocos. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat patak ng aking pawis at bawat hibla ng aking emosyon ay ibinuhos ko sa aking bagong gawa. Hindi na ito ang tradisyonal na inabel na itinuro sa akin ng aking ina. Ito ay isang obra maestra na may halong pait ng kahapon at tamis ng aking paglaya. Tinawag ko itong Phoenix, isang tela na nagbabago ang kulay, depende sa tama ng liwanag, tila isang apoy na tumitanggi sa pagkamatay. Salamat sa mga gamot at paggabay ni Rafael, ang aking mga atake ay naging madalang na. Ang aking mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, sa tuwing maririnig ang boses ni Caspian, ay naging matatag at bihasa na muli. Hindi na ako ang luz na nakayuko at humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Isang hapon, dinala ni Rafael sa aking kubo ang isang matandang lalaki na may suot na mamahaling salamin. Siya si Sir Julian, isa sa mga pinakarespetadong fashion designers sa bansa. Luz, ipinakita ko sa kanya ang ilan sa mga gawa mo, nakangiting sabi ni Rafael. Pinanood ko ang bawat kilos ni Sir Julian habang hinahawakan niya ang aking tela. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan, isang katahimikan na tila humihigpit sa aking lalamunan. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, may luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 40 taon ko sa industriya, ngayon lang ako nakakita ng telang may kaluluwa. Ang bawat tahimo ay tila nagkukwento ng 1,000 pighati at 1,000 tagumpay. Luz, gusto kong ikaw ang maging bida sa aking susunod na koleksyon. Iyon ang simula ng aking pagbabago. Mula sa madilim at maalikabok na sulok ng aking nakaraan, tila may isang bagong pagkatao na sumibol. Hindi na ako nagsuot ng mga lumang duster na tila nagkukubli sa aking kagandahan. Sa tulong ni Rafael, natutunan kong alagaan ang aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang baldadong asawa na ikinahiya ni Caspian. Nakita ko ang isang babaeng may matapang na mga mata, may balat na tila hinagkan ng araw, at may aura ng isang reyna na nanggaling sa digmaan. Ito ang aking golden moment, ang pagtanto na ang aking sining at ang aking pagkatao ay hindi kayang sirain ng kahit anong puot o pambabaliwala. Handa ka na bang bumalik sa Manila, Luz? Tanong ni Rafael habang naghahanda kami para sa National Weavers Exhibit. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga, ngunit naroon pa rin ang protektibong tono na tila ayaw akong masaktan muli. Handa na ako, Rafael, sagot ko ng may determinasyon. Babalik ako, hindi para bawiin ang dati kong buhay, kundi para ipakita sa kanila na ang basahang itinapon nila ay naging isang gintong korona na hinding-hindi nila maaabot. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang balita ang nakarating sa amin mula sa Manila. Si Caspian ay kasalukuyang nasa bingit ng malaking krisis. Ang kumpanya niya ay iniimbestigahan
Dahil sa mga pekeng materyales na ginamit sa isang malaking gusali, materyales na nanggaling sa kumpanya ni Antonio. At ang disenyong ninakaw ni Marisol sa akin, ginawa itong ebidensya ng plagiarismo ng isang internasyonal na grupo. Naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking dibdib. Hindi ito ang panginginig ng aking sakit, kundi ang panginginig ng katarungang nagsisimula ng gumalaw. Magtatagpo-tagpo ang aming mga landas sa Manila sa ilalim ng mga ilaw ng tanghalan. Handa na ba si Caspian na makita ang phoenix na binaliwala niya habang ang sarili niyang mundo ay unti-unti nang nagliliyab sa sarili niyang mga kasinungalingan? Minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pananakit, kundi ang pagiging ganap na estranghero sa taong dating nagmamay-ari ng iyong buong mundo. Nakatayo ako sa gitna ng engrandeng bulwagan ng isang tanyag na gallery sa Manila. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng aking paglaya. Nakasuot ako ng isang itim na gown na hinabian ko mismo ng mga gintong phoenix sa laylayan. Isang sining na tila nagliliyab sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier. Wala na ang amoy ng luma at maamag na sinulid. Ngayon, ang bumabalot sa akin ay ang bango ng mamahaling jasmine at ang aura ng isang babaeng hindi na muling yuyuko. Sa tabi ko ay si Rafael. Maayos ang suot na barong at may banayad na ngiti habang ipinapakilala ako sa mga matataas na tao sa lipunan. Luz, napakaraming humahanga sa iyong koleksyon. Ikaw ang sentro ng gabi na ito. Bulong niya. Ngunit sa gitna ng pagbati at tawanan, naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa hangin. Isang enerhiya na tila nagpapabalik sa akin sa malalamig na gabi ng aking pagdurusa. Mula sa dulo ng bulwagan, nakita ko ang isang lalaking pilit na sumisiksik sa karamihan. Ang kanyang suit ay tila luma na at kulubot. Ang kanyang mukha ay hulas. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Si Caspian, hindi niya alam na ang tanyag na artist na hinahanap niya para isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya ay ang babaeng itinapon niya sa ulan. 2 taon na ang nakalilipas. Lumapit siya sa akin mula sa likuran. Hindi pa nakikita nang malinaw ang aking mukha dahil sa mga taong nakapaligid. "Excuse me, Miss Luz Viminda." Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa mapang-aping tono na dati niyang ginagamit sa akin. Ako po si Caspian, ang CEO ng Caspian Constructions. Gusto ko sanang ialok ang isang partnership. Ang kumpanya ko ang magtatayo ng inyong susunod na lifestyle center sa Ilocos. Kailangan ko lang po ng isang pagkakataon. Dahan-dahan akong lumingon. Ang bawat segundo ng aking pag-ikot ay tila isang siglo ng paghihintay para sa sandaling ito. Nang magtagpo ang aming mga mata, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang hawak niyang folder ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay patungo sa sahig, lumilikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. "Luz, ikaw ba? Ikaw ba talaga yan?" Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lang, puno ng hindi makapaniwalang gulat. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Nakita ko ang mga marka ng pagod at ang anino ng isang lalaking unti-unti nang kinakain ng sarili niyang mga pagkakamali. Walang panginginig sa aking mga kamay, walang kaba sa aking dibdib. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at palamig na kawalan ng pakialam. "Sino ka?" Ang aking tanong ay kasing talas ng isang bagong hasang gunting na pumuputol ng sinulid. "Luz, huwag mo namang gawin ito. Ako ito, ang asawa mo." Si Caspian, pilit siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang gusto akong hawakan, ngunit mabilis na humarang si Rafael sa pagitan naming dalawa. "Pasensya na, Ginoo," seryosong sabi ni Rafael. "Wala sa listahan ng mga panauhin ang pangalan mo at hindi kilala ng aking kliyente ang sinasabi mong asawa.
Maaari ka nang umalis bago pa kami tumawag ng seguridad. Luz, please, kailangan ko ang kontratang ito. Malulubog ako sa utang, kinuha na ng bangko ang lahat sa amin. Pagsusumamo ni Caspian, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha sa harap ng maraming tao. Patawarin mo ako sa lahat. Alam kong nagkamali ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi puno ng galit, kundi ng tagumpay. Ginoo, baka nagkakamali ka ng taong kinakausap. Ang asawa ni Caspian ay namatay na sa gitna ng ulan sa mismong araw na iniwan siya ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ako si Luz V. Minda, ang babaeng humahabi ng sarili niyang tadhana. Tumalikod ako at hindi na lumingon muli. Naririnig ko ang kanyang pagtawag sa aking pangalan habang pilit siyang inilalabas ng mga security guard mula sa bulwagan. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ang huling hibla ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol. Gayunpaman, habang naglalakad kami ni Rafael patungo sa labas, nakita ko sa isang madilim na sulok ng labi ang isang pamilyar na mukha. Si Marisol. Nakatago siya sa likod ng isang malaking paso ng halaman at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Caspian, kundi kay Rafael ng may halong takot at pagkilala. Ano ang ugnayan ni Marisol sa lalaking nagligtas sa aking buhay? Mayroon bang bahagi ng kwentong ito na hindi pa nasasabi sa akin ni Rafael? Hindi ito sayo, Caspian. Hindi kailanman naging sayo ang batang ito, gaya ng hindi naging sayo ang tagumpay na ninakaw mo. Ang mga salitang yun ni Marisol ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng mansyon ni Caspian. Wala na ang marangyang dekorasyon sa sala. Ang mga mamahaling painting ay naalis na sa pader at ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng alikabok at ang amoy ng panis na pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Marisol habang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-ibig, tanging puro dismaya at galit. Napaupo si Caspian sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Tinitigan niya ang sanggol na nasa loob ng crib, ang batang itinuring niyang pag-asa, ang batang naging dahilan kung bakit niya itinapon si Luz. Ngunit habang lumalaki ang bata, ang bawat anggulo ng mukha nito ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang ilong, ang hugis ng mata, at ang mapang-aping kislap sa paningin nito ay kasing kumpas ng kay Antonio, ang kanyang mortal na kaaway. Anong sinabi mo? Nanginginig ang boses ni Caspian. 7 taon ko siyang hinintay. Pinalayas ko si Luz dahil sa batang ito. Marisol, sabihin mong nagbibiro ka lang. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marisol habang isinasara ang kanyang maleta. Nagbibiro? Caspian, ikaw lang naman ang naniwalang ang isang katulad ko ay magmamahal sa isang lalaking walang ibang alam gawin kundi sumunod sa saya ng kanyang ina. Ginamit lang kita. Ginamit ni Antonio ang katawan ko para makuha ang lahat ng blueprint ng mga proyekto mo. At ang batang ito, siya ang buhay na katibayan na natalo kita sa sarili mong laro. Sa kabilang silid, narinig ang malakas na kalabog ng mga gamit na nahuhulog. Si Doña Imelda ay gumagapang sa sahig. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na maigalaw dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay puno na ng luha at takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay mga ungol na hindi maintindihan. Ang rosaryong ginto na laging hawak niya ay nakakalat na sa sahig. Putol-putol ang mga butil, tila ang kanyang sandaigdig na gumuho na rin. Ito ang golden moment ng kanilang pagkawasak, ang pagkakita ni Caspian sa kanyang ina na humihingi ng tulong habang ang babaeng pinili niya ay abala sa pag-iwan sa kanila. Naalala ni Caspian
Ang bawat gabi na si Luz ang nagpupuna sa katawan ng kanyang ina. Si Luz ang nagluluto ng masustansyang lugaw at si Luz ang nagtitiis sa lahat ng mura nito ng may ngiti. Ngayon, sa harap ng tunay na pagsubok, ang kanyang perpektong pamilya ay tila mga anay na nagkanya-kanyang takas nang gumuho ang bahay. Samantala, sa loob ng isang tahimik na sasakyan, hinarap ko si Rafael. Nakita ko ang tingin ni Marisol sa'yo, Rafael. Sino siya sa buhay mo? Bakit tila takot na takot siya nang makita ka? Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Marisol ay dating head nurse sa ospital kung saan pumanaw ang aking asawa, Luz. Siya ang inutusan ni Antonio na bayaan ang aking asawa sa gitna ng isang kritikal na operasyon kapalit ng malaking halaga. Namatay ang asawa ko dahil sa kapabayaan at kasakiman nila. Matagal ko na silang hinahanap at hindi ko akalaing ang asawa mo ang magiging biktima rin nila. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ang lahat ng nangyari, ang aking pagkakasakit, ang pagkawala ng aking asawa, at ang paghihirap ni Rafael ay magkakabit-kabit sa isang madilim na sinulid ng pagtataksil. Ang mga lihim na matagal nang nabulok sa ilalim ng lupa ay unti-unti nang lumalabas upang maningil. Ngunit bago pa man ako makasagot, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aming dating kapitbahay na si Aling Chona. Luz, bumalik ka rito sa Manila. Ang bahay niyo, binabawi na ng bangko. Si Caspian, nakita siyang nakahandusay sa labas ng pinto. Yakap-yakap ang isang basang tela ng Inabel habang ang nanay niya ay hindi na makagalaw. Napatingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila naglalaro sa aking paningin. Nararapat ba akong maawa? O ito na ang katuparan ng bawat dalangin ko noong ako ay nakaluhod sa ulan? Ang bawat hibla ng hustisya ay unti-unti nang nabubuo, ngunit bakit tila may mabigat pa rin sa aking puso? Sa huling sandali ng gabing iyon, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Hanggang saan ang hangganan ng pagpapatawad kapag ang taong humihingi nito ay siya ring taong pumatay sa iyong pangarap? Wala na, Caspian. Kahit ang huling piraso ng semento sa bahay na ito ay hindi na sayo. Mayroon ka na lamang 30 minuto para ilabas ang mga personal mong gamit. Ang boses ng sheriff ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal na posas. Nakatayo ako sa di kalayuan, sa loob ng sasakyan ni Rafael. Pinapanood ang bawat sandali ng pagguho ng toreng itinayo ni Caspian sa ibabaw ng aking mga luha. Mula sa bintana, nakita ko ang mga tauhan ng bangko na naglalabas ng mga muebles, ang mga selyadong sofa na ako ang pumili, ang malaking hapagkainan kung saan ako madalas kumain ng mag-isa habang hinihintay siya, at ang mga kurtinang ako mismo ang nagtahi sa gitna ng aking panginginig. Ito ang muling pagpalo ng tadhana. Habang hawak ko ang isang baso ng mainit na tsa, naramdaman ko ang lambot ng aking mga palad. Wala na ang mga kalyo, wala na ang mga sugat. Ang tanging naroon ay ang bango ng mamahaling losyon at ang kislap ng aking tagumpay. Samantala, sa labas, nakita ko si Caspian na nakaluhod sa kanilang garahe, pilit na hinahawakan ang binti ng sheriff. Sir, parang awa niyo na. Ang nanay ko, hindi siya pwedeng ilabas ng ganyan. May sakit siya. Pagsusumamo ni Caspian. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng hapis na dati ay hindi ko akalaing maririnig ko sa isang lalaking kasing taas ng lipad niya. Inilabas nila si Doña Imelda sa isang wheelchair. Ang dating reyna ng bahay, ang babaeng laging may hawak na rosaryo at mapang-aping salita, ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Nakatitig ang kanyang mga matang dilat, ngunit walang buhay sa mga gamit na nakatambak sa kalsada. Ang kanyang gintong rosaryo ay wala na. Pinalitan ng isang lumang kumot na punit-punit. Ang mismong kumot na balak na niyang itapon noon dahil sa dumi. Lumbas ako ng sasakyan.
Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong tapusin ang kabanatang ito ng aking buhay ng may dangal. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanila, naramdaman ko ang bango ng hangin ng Manila na humahalo sa alikabok ng kanilang pagkawasak. Nang makita ako ni Caspian, tila nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Gumapang siya patungo sa aking direksyon. Ang kanyang mga tuhod ay duguduan na sa pagkakasadsad sa magaspang na semento. Luz, Luz, salamat at dumating ka. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng maling pag-asa. Alam ko, hindi mo kami matitiis. Ang nanay ko, wala kaming matuluyan. Tulungan mo kami, kahit para sa kanya na lang. Tumigil ako sa harap niya. Tiningnan ko si Doña Imelda. Ang babaeng dati ay diring-diri sa aking haplos. Ngayon ay nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa akin. Tila nagmamakaawa na haplusin ko ang kanyang kamay. Ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo. Naalala mo ba, Caspian, nung gabing itinulak mo ako palabas ng pinto? Ang aking boses ay kalmado, walang pait. Ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Itinapon mo ako sa ulan na parang basura dahil lang sa isang kasinungalingan. Sinabi mo na ang isang katulad ko ay sumpa sa buhay mo. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Sino ang tunay na isinumpa? Patawad, Luz. Nagbulag-bulagan ako kay Marisol. Ninakawan niya ako. Iniwan niya akong walang-wala. Sigaw ni Caspian habang humihikbi. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Hindi ka ninakawan ni Marisol, Caspian. Sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang aking pitaka. Ibinigay mo sa kanya ang lahat dahil mas pinahalagahan mo ang ningning kaysa sa tibay ng sinulid. Mas pinili mong maniwala sa isang pekeng pangarap kaysa sa asawang 7 taon mong naging katuwang. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre. Akala niya ay tseke iyon na magliligtas sa kanyang kumpanya. Ngunit nang buksan niya ito, ang tanging laman yun ay ang mga resibo ng aking mga gamot sa epilepsy sa loob ng 3 buwan na hindi ko binili para lang may maipangregalo sa kanya noon. Iyan ang halaga ng 7 taon ko, Caspian. Ngayon, ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng utang na loob na akala mo ay sa iyo galing. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Ito ang golden moment ng aking paglaya, ang pagtalikod sa taong naging dahilan ng aking pinakamalalim na sugat, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na siyang puwang sa aking puso. Habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan ni Rafael, narinig ko ang malakas na hiyaw misa ng desperasyon ni Caspian, ngunit hindi na ako lumingon. Nang pumasok ako sa sasakyan, hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Tapos na ba? Tanong niya nang may malambot na tinig. Tapos na ang pagiging biktima, Rafael. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero ang laban para sa sining ko, magsisimula pa lang. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gumuhong tore ni Caspian, nakita ko sa side mirror ang imahe ni Antonio na nakatayo sa di kalayuan, nakangiti habang pinapanood ang pagkatalo ng kanyang karibal. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi tumagal nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Alam kong ako ang susunod niyang target dahil sa akin nanggagaling ang tanging bagay na hindi niya kailanman mananakaw, ang tunay na galing ng Inabel. Handa na ba ako sa susunod na bagyo? O ang phoenix na ito ay may sapat ng apoy para sunugin maging ang pinakatusong kaaway? Dati, ang bawat panginginig ng aking mga kamay ay tanda ng aking kahinaan at takot. Ngunit ngayon, ang bawat galaw nito ay lumilikha ng isang sining na hindi kayang tumbasan ng kahit anong ginto sa mundo. Nakatayo ako sa likod ng malaking telon ng Manila International Fashion Gala. Ang lamig ng aircon ay hindi na nagpapanginig sa akin. Sa halip, ito ay tila isang haplos ng pagbati
sa aking tagumpay. Suot ko ang isang puting barong na nireporma ko gamit ang pinakamagandang habi ng Inabel. Habang ang aking buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Sa loob ng backstage, ang ingay ng mga abalang tao, ang amoy ng hairspray, at ang kislap ng mga alahas ay tila isang magandang panaginip. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling aking sandigan. Lumapit sa akin si Rafael, hawak ang isang maliit na baso ng tubig. Luz, ikaw ang bituin ng gabing ito. Handa na ang lahat para sa iyong Phoenix Collection. Sabi niya nang may malalim na paghanga sa kanyang mga mata. Inayos niya ang isang hibla ng aking buhok na tumakas mula sa pagkakatali. Ang kanyang haplos ay banayad, puno ng respeto, at nagbigay sa akin ng kakaibang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam na ligtas ako at pinahahalagahan. Thank you, Rafael. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako sa takot sa tabi ng kalsada. Pasalamat ko, ang aking boses ay puno ng katapatan. Huwag mong sabihin yan, Luz. Ang galing mo ang nagdala sa'yo rito. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagsilang. Sagot niya bago siya dahan-dahang lumayo, upang bigyan ako ng puwang para sa aking huling paghahanda. Ito ang aking golden moment, isang maliit na sandali kung saan hinawakan ko ang isang piraso ng lumang sinulid na isinama ko sa aking pinakamahal na gown. Iyon ay ang sinulid mula sa lumang habihan na winasak ni Doña Imelda. Kinapa ko ang magaspang na tekstura nito, isang paalaala na ang bawat pagkawasak ay simula lamang ng isang mas magandang pagkabuo. Ngunit ang katahimikan ng aking kalooban ay panandaliang nagulo nang pumasok sa backstage si Antonio. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, may hawak na baso ng alak at may mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Napakagandang palabas, Miss Luz Viminda. Panimula niya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumasamsam sa hangin. Pero alam nating dalawa na ang disenyong ipaparada mo mamaya ay may kapareho sa kumpanya ko. Ang Phoenix pattern, nabili ko na ang rights niyan mula kay Marisol bago siya tuluyang mawala. Kung itutuloy mo ito, baka makasuhan ka ng plagiarismo sa gitna ng iyong malaking gabi. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ngunit hindi ako nagpatinag. Ang rights na sinasabi mo, Antonio, ay base sa mga ninakaw na draft na hindi pa tapos. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa hitsura, kundi sa kaluluwa ng bawat tahi. Ang tunay na Phoenix ay hindi ninanakaw, ito ay nararamdaman. Tingnan natin kung mananatiling matapang ang iyong pananalita kapag ang mga reporter ay nagsimula ng magtanong tungkol sa iyong nakaraan at tungkol sa iyong sakit. Pagbabanta niya, bago siya tumalikod at lumabas, naiwan akong nakatayo. Ang aking puso ay mabilis ang pagtibok. Hindi dahil sa takot kay Antonio, kundi dahil sa isang lihim na hindi pa alam ng lahat. Sa ilalim ng bawat gown na ipaparada ko mamaya, may isang espesyal na tahi na ako lamang ang nakakaalam. Isang tahi na magbubunyag kung sino ang tunay na magnanakaw at kung sino ang tunay na may-ari ng sining na ito. Habang ang mga ilaw sa entablado ay nagsimulang magbago at ang musika ay unti-unting lumalakas, narinig ko ang anunsyo ng host. Ito na ang sandali. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa pinto ng backstage. Isang lalaking mukhang gusgusin, pilit na iniiwasan ang mga security guard, at may hawak na isang lumang envelope na may pangalan ko. Si Caspian ba yon? At ano ang laman ng envelope na tila ikamamatay niya kung hindi ito maibibigay sa akin bago matapos ang gabi? Hindi mo na kailangang magtago, Caspian. Huli na para sa lahat ng mga salita mo. Ang boses ko ay matatag habang nakatingin ako sa lalaking nasa harap ko. Halos hindi ko na makilala ang dating makisig at mayabang na asawa ko. Ang kanyang barong ay marumi, ang kanyang mga mata ay lubog,
at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit na katulad ng sa akin, kundi dahil sa matinding takot at gutom. Inabot niya sa akin ang envelope ng may nanginginig na mga daliri. Luz, patawarin mo ako. Nahanap ko ito sa mga gamit ni Marisol bago siya tuluyang lumayas. Iyon ang mga original na sketch mo na akala natin ay sinunog ni nanay. Itinago niya ang mga iyon para ibenta kay Antonio at narito rin ang isang sulat, ang pag-amin ni Marisol na hindi kailanman naging akin ang bata. Kinuha ko ang envelope. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat papel sa loob niyon. Ito ang mga ebidensyang kailangan ko para pabagsakin si Antonio. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pait. Ang lahat ng paghihirap ko, ang lahat ng panginginig ko sa ulan, ay dahil sa mga kasinungalingang nakabalot sa mga papel na ito. Luz, hindi ko hinihinging bumalik ka. Bulong ni Caspian. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig ng backstage. Gusto ko lang na malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko at ako ang pinakahangal na tao dahil binitawan kita. Gamitin mo yan para iligtas ang sining mo. Kahit iyon man lang ay magawa ko para sa'yo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ibinigay ko ang envelope kay Rafael na kanina pa nakikinig sa dilim. Isang mabilis na tango ang ibinigay ni Rafael sa akin. Isang hudyat na ang lahat ay ayon sa plano. Muling bumukas ang malaking telon. Ang musika ay naging mas malakas, mas mabilis. Tila isang tumitibok na puso na malapit ng sumabog. Lumakad ang aking mga modelo sa runway. Suot ang mga gown na may disenyong phoenix. Ngunit nang dumating ang huling modelo, ang bida ng gabi, tumigil ang musika. Isang malaking screen sa likod ang bumukas. Ipinapakita ang mga original na sketch na may pirma ng aking ina at ang petsa kung kailan ko ito nilikha. 10 taon na ang nakalilipas. Tumayo si Antonio mula sa kanyang upuan sa front row. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang bawat mata ng mga tao sa bulwagan ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Ang plagyarismo na ibinibintang niya sa akin ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Lumabas ako sa entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila yumayakap sa akin. Hinawakan ko ang mikropono at sa unang pagkakataon, nagsalita ako sa harap ng buong mundo. Ang sining ng Inabel ay hindi kailanman tungkol sa pagmamay-ari o sa pera. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ito ay tungkol sa katapatan. Ang bawat hibla na nakikita ninyo ay hinabi ko sa gitna ng aking pinakamalalim na pighati. Sinubukan nilang nakawin ang aking pangalan. Sinubukan nilang gamitin ang aking sakit para pabagsakin ako. Ngunit ang tunay na apoy ay hindi namamatay. Ito ay muling sumisibol mula sa abo. Ito ang golden moment ng aking katarungan. Ang makita si Antonio na pilit na inilalabas ng mga pulis mula sa bulwagan dahil sa kasong corporate espionage at fraud, habang ang mga tao ay nagtatayuan para bigyan ako ng isang masigabong palakpakan. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Caspian na dahan-dahang tumatalikod at lumalabas sa madilim na pintuan. Alam niyang wala na siyang puwang sa liwanag na kinalalagyan ko ngayon. Habang si Rafael naman ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at isang pangako ng kapayapaan. Naramdaman ko ang isang mahinang panginginig sa aking kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Alam ko na ang bawat panginginig na ito ay bahagi ng aking kwento. Isang kwento ng isang babaeng hindi lang basta nabuhay, kundi isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang mga bintana ng kadiliman. Ang bawat dulo ng sinulid ay hindi wakas, kundi simula ng isang panibagong disenyo. 2 taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon sa Manila. Ngayon, nakatayo ako sa beranda ng aking sariling tahanan sa Ilocos. Ang bahay na dati ay pagmamay-ari ni Caspian na binili ko mula sa bangko at ginawang isang santuwaryo
Para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kahirapan, ang amoy ng sariwang dagat at ang bango ng tuyong damo ay humahalo sa amoy ng bagong habing inabel. Wala na ang amoy ng luma at maamag na pighati. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno na ng liwanag at pag-asa. Sa ibaba, sa malawak na syongdet o gawaan na ipinatayo ko, narinig ko ang ritmo ng mga kahoy na nagtatagpo, isang musika ng produktibidad at dangal. Doon, sa isang madilim na sulok, nakita ko ang isang babaeng nakayuko. Ang kanyang buhok ay tila wala ng ningning at ang kanyang mga daliri ay puno na ng mga sugat mula sa paggawa ng pinakamababang uri ng tela. Si Marisol, pagkatapos siyang iwan ni Antonio at makulong dahil sa pakikipagsabwatan, wala siyang ibang napuntahan kundi ang aking pintuan. Hindi ko siya pinatawad upang maging kaibigan muli, kundi upang ipakita sa kanya na ang sining na dati niyang hinamak ang siya palang magbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Ang makita siyang nagtatrabaho sa ilalim ng aking pangalan ay ang pinakamabigat na katarungang maibibigay ko sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, nakita ko ang isang lalaking may pasan na bata sa kanyang balikat. Ang kanyang suot ay luma, ngunit malinis. Si Caspian. Nagtitinda siya ngayon ng mga kakanin at gulay para itaguyod ang batang hindi niya kadugo, ang anak ni Marisol, na pinili niyang kupkupin bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Nang magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahan siyang tumango, isang tanda ng malalim na paggalang at pagtanggap sa kanyang kapalaran. Wala na ang puot sa aking puso. Ang makita siyang nagsisikap na maging isang mabuting ama sa gitna ng kanyang kahirapan ay sapat na para sa akin. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay nananatiling nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, tahimik at nakatitig sa kawalan, tila hinihintay ang mga panalangin matagal na niyang kinalimutan ang tunay na kahulugan. Luz, malalim na naman ang iniisip mo. Isang mainit na boses ang nanggaling sa aking likuran. Si Rafael. Lumapit siya sa akin at tumayo sa aking tabi. Pinapanood din ang paglubog ng araw. Sa loob ng 2 taon, nanatili siyang aking kaibigan, aking doktor, at aking pinagkakatiwalaang katuwang sa buhay. Hindi niya kailanman pinuwersa ang aking damdamin. Hinayaan niya akong lumago at matutong mahalin ang aking sarili bago ko muling buksan ang aking puso para sa iba. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang disenyo ng tadhana, Rafael. Sagot ko habang nakatingin sa aking mga kamay. Matatag na ang mga ito. Hindi na ako inaatake ng sakit ng madalas. At kung mangyari man, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na meron akong lakas na bumangon muli. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Ang bawat buhay ay parang inabel, Luz. May mga bahaging mapuputol, may mga kulay na maglalaho. Ngunit sa kamay ng isang mahusay na maghahabi, ang lahat ay nagiging isang obra maestra. Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang tagumpay ko ay hindi lamang ang aking yaman o ang aking sikat na pangalan. Ang tunay kong tagumpay ay ang makita ang aking sarili sa salamin at hindi na makita ang isang sumpa, kundi isang babaeng puno ng biyaya. Ang kwento ng aking buhay ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang prinsipe para iligtas ako. Ito ay tungkol sa isang maghahabi na natutunang dugtungin ang kanyang sariling mga basag na sinulid upang makagawa ng isang buhay na mas matibay, mas makulay, at mas malaya. Ang aking pangalan ay Luz Viminda at ako ay muling isinilang mula sa bawat hibla ng aking pagdurusa patungo sa aking walang hanggang pag-asa. Sa bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Ilocos, baon ko ang katiyakang ang lahat ng sugat ay may lunas at ang bawat kwento ng pagdurusa ay may nakatagong sariling liwanag. Maraming salamat sa inyo.
aking mga mahal na tagapakinig, sa pagtitiyaga at pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahabang paglalakbay ni Luz Viminda. Mula sa kanyang unang panginginig sa gitna ng mall hanggang sa kanyang huling pagtayo ng may dangal sa entablado, naramdaman ko ang inyong pakikiramay at pakikiisa sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, lalo na ang bahagi kung saan iniwan si Luz sa gitna ng ulan, habang yakap ang kanyang basang bayong, tila nadama ko rin ang bawat patak ng luha at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mabigat sa dibdib ang ilarawan ang pagkakataong ang taong pinagkakatiwalaan mo ay siyang dudurog sa iyong pagkatao. Ngunit sa bawat masakit na salitang binitawan ni na Caspian at Doña Imelda, mas lalong nag-alab ang aking pagnanais na ipakita ang ganda ng muling pagbangon. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nasaksihan ko mula sa mga kababaihang nakilala ko na may mga kamay na kasing tatag ng bakal sa pagtatrabaho, ngunit may pusong kasing lambot ng seda pagdating sa pagmamahal. Nais kong magsilbi itong paalala na ang pag-asa ay tila isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng madilim na gabi. Maaaring umihip ang malakas na hangin ng pagkakataon, ngunit hanggat may natitirang mitya ng pananalig, muling magliliyab ang liwanag. Ang pagpapatawad na ipinakita ni Luz ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng lakas. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa tanikala ng puot upang makahakbang patungo sa hinaharap. Bago tayo maghiwalay, nais ko kayong tanungin, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Luz, sapat na ba ang makita ang taong nanakit sa iyo na nagdurusa rin upang tuluyan mo silang mapatawad? O naniniwala ka bang may mga sugat na sadyang hindi na kayang hilumin ng anumang panahon at pagsisisi? Sana ay naging makabuluhan ang inyong pakikinig habang kayo ay abala sa inyong mga gawain sa bahay o habang nagpapahinga. Kung naging bahagi ng inyong damdamin ang kwento ni Luz, mangyaring i-like, i-share, at iwanan ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Ang inyong mga kwento at opinyon ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy na humabi ng mga bagong kata hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso. Maraming salamat, pagpalain kayo, at naway laging manatili ang pag-asa sa inyong mga tahanan.